Tahimik ang bahay nang bumaba si Marco sa lumang hagdanan. Mula sa itaas, tila walang kakaiba, maliban sa malamig na hangin na parang humihila pababa ng kanyang katawan. Sa bawat hakbang niya, napansin niyang ang mga baitang ay unti-unting naglalaho sa likod ng kanyang mga paa, parang nilalamon ng dilim. Pinilit niyang lumingon, ngunit puro itim na lang ang nakikita niya sa taas. Wala na ang mga dinaanan niya. Tila naglaho ng walang bakas. Bumilis ang tibok ng puso niya. Teka lang, paano ako aakyat pabalik? Bulong niya sa sarili habang patuloy na bumababa. Humakbang siya pababa, umaasang may matatanaw na pinto o liwanag sa dulo. Ngunit lalo lang lumalalim ang dilim, at ang hangin ay naging malamig na parang yelo. Sa bawat pagbagsak ng paa niya, parang mas lalong lumalayo ang hagdanan sa simula. Parang isang bitag na walang katapusan, hanggang napansin niyang hindi na siya nakakarinig ng kahit anong tunog. Wala nang hininga, wala nang kaluskos. Tahimik. Biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Napalingon siya, ngunit wala siyang makita. Tila isang anino lang ang dumampi. Hindi niya naisip na may kasama pala siya sa ilalim, sa lugar kung saan nawawala ang lahat. Walang hagdanang babalikan, walang liwanag na susundan. Sa huling sandali, narinig ni Marco ang sarili niyang boses na bumubulong mula sa kadiliman. Dito ka na rin. At sa isang iglap, nawala siya sa mundo ng mga buhay, naiiwan lamang ang malamig na hangin at ang walang katapusang dilim.